pa yung mga tiyan ninyo at mga panga. Eto na nga mga ka-GP Natics, no? Pag-usapan natin si Baste Duterte. Diyos ko, Baste. Ikaw pa talaga yung nagamon? Sabi mo, pagdating ng 2028, lilinisin daw niya ang Ilocos sa droga. Teka lang. Pwedeng balikan natin. Hoy, Baste. Tama ba yung sinasabi mo? Sabi nga ng nanay ko, sabi ng lola ko, bago mo tingnan ang mukha ng iba or uling ng iba, tingnan mo muna yung sarili mo. At kung merong unang lilinisin dito, linisin mo muna yung sarili mo. Yung sarili mong bakuran. Oh, Baste, eto, sabi niya kasi mga ka-JP Natics, si Baste daw, eto nga oh, meron siyang ano dito, ang yabang. Kala ko nga ano lang to eh. Kala ko talaga nung una. Sabi ko, hindi ba ano lang yan? Satire. Hindi yan satire, sir. Totoo yan. Ah, totoo talaga. Oh, sabi niya, wait. Yabang. Wait until 2028. Pag nakabalik kami sa pwesto, I will volunteer myself to become the Secretary of National Defense. So, parehas pala kayo ng pangarap ni Sara Duterte, ha? Mabuti na lang hindi na pagbigyan. Uunahin nating ang anti-insurgency war at drug war sa Ilocos Region, lalong-lalo na sa Ilocos Norte, dahil madaming NPA at mga adik doon. Oy! Pupulbusin natin ang Norte tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City para matapos na ang problema sa NPA at mga adik. Ang lakas to. Paano mo nalaman may mga adik doon sa Ilocos Norte? Doon ka ba? Sabi ng iba, may nag-PM sa akin, doon kaya siya kumukuha, sir? Ay, hindi ko alam, ha? Bakit niya alam? Hindi ko rin po alam. Bakit niya nalalaman yun na marami daw adik sa Ilocos Norte? Eh, ang alam ko kasing adik, hindi sa Ilocos. Ang alam kong adik, mga kababayan, sa Davao. Ayan, ha? Ayan. Titingnan natin kung saan yung maraming adik. Sa Davao kasi yung nakita ko talaga, Brad, eh. Biruin nyo, mga ka-JP Natics, ang liwaliwanag dito ng balita, ang sabi po, hoy, Baste, bago ka tumingin sa iba, tingnan mo muna talaga yung sarili mo. Eto, employees mo sa Davao. Oh, ay wait, ayaw ah. Bakit ganun? Ay, gusto lang wait lang. At ano natin to? Ayaw. Ayan. Ayan oh, nakasabi dito. 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drug test. 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Taga saan ka ba, Baste? Di ba sa Davao? Rene Pebres, baka doon umi-score yan si Baste. Hindi, tanong ko lang kasi tingnan nyo. Eto kasi may patunay tayo. Mismong employees ng Davao, 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Di ba? Felicitas Manibog, shoutout po. Oh. Sa Davao, ang may problema, bakit ka pa tatalon ka agad doon sa Ilocos? Oh, hindi lang yan. GP, yan lang ba ang alam mo? Siyempre hindi lang yan. Naganda kaya ako. Di ba? Ayaw ko mapahiya sa inyo. Oh. Hindi lang yan ang hinanda ko, mga ka-GP Natics. O, sabi pa rito. DCPO seizes 6 million worth of shabu
Saan yan nangyari, mga kababayan? O, sa San Pedro yan. Hindi yan sa Davao, syempre. Etong sabi dito, 5.4 million shabu seized in Davao City drug sting. Kailan? May 3, 2024. Ano pa? Meron pa dito, alleged shabu worth 200,000 seized in Davao City, September 2024. Ano pa? Mga kababayan, meron pa dito, suspect yields 4.8 million illegal drugs in Davao City, August 12, 2024. Ano pa? Naku naman, napakadami talaga. Ba't puro Davao? Wala naman ako nakikita. Hindi, sinearch mo kasi Davao. O kaya nga, 'di ba? Hindi ko sinearch Ilocos Norte kasi, mga kababayan, ang gusto kong mangyari, linisin mo muna yung bakuran mo. Hindi ko sinabi malinis ang Ilocos Norte. Pero dito, police recovered 7 million shabu from drug supplier in Davao City, July 3. Ano pa? 5.3 million drug seized in Davao City, August 12, 2024. Ang dami talaga, puro Davao. Sabi pa dito, 7M shabu seized from Davao City businessman, July 3, 2024. Naku naman. Ang sakit sa loob. Parang sumasakit yung dibdib ko, baste. Nangangarap ka ng gising. Dapat sa'yo. Uminom ka na lang ng pampatulog. Habang buhay. Sabi ni Andre Baliena, hindi pa tatalo. Kaya nga siya magbo-volunteer, andun ang pinakaulo ng adik. Wow! Eto katibayan. Sa'yo, Andre, haka-haka lang. Parang si Kibuloy, hindi nakikita. Yan ay malikmata. Ang tawag dyan, halusinasyon. Ikaw ang adik. Hindi. Siyempre, mga kababayan, ano pang tawag natin kapag wala kang ebidensya? Di nag-hallucinate ka. Diba? Baka nakakakita ka ng ibang nilalang na hindi ko nakikita. Baka mamaya ako may third eye, baka ikaw may fourth eye. Baka si Baste may fifth eye. Ano? yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro kayo ulo-ulo nandoon sa nasa Ilocos. Wala naman kayong katibayan. Samantalang doon nga sa munisipyo mo, nakakalusot 37 employees pa ng Davao City. Adik. Ito ang tanong ko, Baste, ilang taon na ba kayo sa Davao? Di ba may 4 decades na kayo dyan? Parang 40 years o 30 years? Bakit problema nyo pa rin hanggang ngayon sa Davao City ang droga? Nagtatanong lang po. Bakit hindi nawawala? Ba't hanggang ngayon mayroon pa rin? At hindi lang ito pang kalye-kalye. Kasi kung kalye-kalye, magkano lang yan? 'Di ba? Papiso-piso, dos-dos, o 5-5. Pero ito hindi, milyones eh. At ilang kilo? Napakadami. Pati hindi mo linisin ang Davao. Anak ka ng tinapa. Mana ka sa tatay mo. Macarons, 33 years. Ibig sabihin, more than 3 decades. Pero hindi naubos ang droga. Sabi ng iba, paano naman mauubos ang droga? Sila ang supplier. Ay, wala akong alam dyan, ha? Nabasa ko lang sa comment section yun. Ang sabi nila, paano mauubos? Kung sila lang din ang nagre-recycle. Uy, huwag kayong magbintang, ha? Wala tayong katibayan. Si Las Cañas lang, tapos si Ancierto nagsasabi, tapos si Trillanes. Sila lang nagsasabi. Huwag kayong ganyan. Huwag kayong huwag niyong pinapatulan yan. Huwag kayong ganyan, ha? Baka umiyak si Baste. Siya. Diba? Nako, magtampo yan. Mag-tantrums yan. Baka masira din ng tuktok
TikTok niyan. O, hindi pa. Eto pa, mga kababayan, hindi pa naman ako tapos eh. 3 arrested as drug den dismantled in Davao City. July 26, 2024. Bakit na lang puro Davao? Anak ka ng GP, wag kang bias. Puro Davao talaga yung sinearch mo. Oo nga. Ayan o, sinearch ko. Davao talaga. Hindi kasi ang punto ko dito, wag kang magmalinis. Wag tayong tumingin sa uling ng iba. Tingnan muna natin yung uling ng ng bayan natin, ng probinsya natin. 'Di ba? Andre, tanga ka ba? Si Bikoy, paano si Bikoy ang source? Nakita mo to, ang source nandyan sa internet. Nandyan lahat tanga. Panauhing pantanga. Ayan galing sa Mindanao News, Mindanao News, GMA Network, Philippine News Agency, Sunstar Philippines, Manila Times. Si Bikoy ba yan? Diba? Natatawa talaga ako dito. Kaya nga sabi ko, wag kayong maniwala kay Las Cañas. Diba? Wag kayong maniwala kay Ansierto. Pero mga ka-GPnatics, ito ang sinasabi. Puro balita, puro Davao. Hoy, page 1 pa lang yan, Andre. Paano sa page 2? 2 top drug personalities in Davao NAB. Ano pa? Police net 7 million shabu in Davao City, July 3. Diyos ko naman. Top 2, HBI and... Ano to? HBI? Di ko alam to eh. Pero, top 2, HBI in Davao City busted worth 464K worth of shabu, June 26. Sunstar. 1.5 million worth of shabu seized in Panabo, Davao del Norte. Davao pa rin. July 3, businessman faces non-bailable 7 million shabu wraps in Davao. GP, may nauulit dyan. Of course, alam natin, may nauulit. Pero laman kayo ng pahayagan, Davao City. Davao del Norte. Basta Davao. Oy, pero yung mga taga Davao dyan, hindi ko kayo nilalahat ha. Ang gusto ko lang i-point out dito, huwag kayong magmalinis. Diba? Elizabeth Zotomil, watching you from Canada. Thank you so much. Ma'am Hermes Rodriguez Valdez, ang pangalan na mayaman. Si John Rex, taga Mindanao. John Rex, basagin mo nga. Ma'am Melanie Enriquez, shoutout po. Hindi, may bayad kasi yan si Andre. Magkano, Andre? 50 ba isang chat? Sabi ni Ma'am Leonora Catalan, tinurog mo naman si Andre GP. Hindi, kasi kanina inumpisahan ako ni Ma'am Ina Batalya. Sabi niya kasinungalingan daw lahat ng sinasabi ko. Kasinungalingan nandyan sa pahayagan. Hindi ko na nga binabasa eh. Baka umiyak. Baka mamaya mabasa yung salawal. Sabi ni Ma'am Mercy Manglibot, sa Ilocos Norte, mga kapamilya ang nagsusumbong pang merong adik, hindi konsentidor ang tao doon sa amin. Kami pa nagpapahuli. Wala pala kayo eh. Yan ang totoong kamag-anak. Mahal nila ang kamag-anak nila. Pag nahuli nila, pinapahuli nila. Doon sa kabila, pag kapamilya nila, bahala ka sa buhay mo. Maglamyerda ka pa. Ay, 1.5. Isang basa ng chat nila. Wow, ang sarap naman. Uy, balatuan mo naman ako, Andre. Andre, baka naman. Solve na solve pala to si Andre, no? Ang sarap talaga mambasag pag ganito.
Di ba, okay lang yan, durog naman eh. Di ba? Yan ang masarap talaga dito, mga ka-GP Natics. Yan ang masarap mandurog. Andre, pasalamat ka sa akin, ha? Huwag mo na ako hanapan ng bayad. Ikaw na lang ang bibigyan ko. Bibigyan kita sa pamamaraan na babasahin ko yung mga comment mo. Para naman mayroon kang 1.5 daw eh. Ricky Escobar. Ang hirap naman yan, Ricky. Okay, Ricky. Ikaw talaga, pinaganda mo pa si Ricky pala. Ricky Escobar. Pinaganda lang niya. Sa amin sa Isabela, hinuhuli ang adik. Kale. So sa kanila, ang adik ang nanguhuli ng nagpapahuli sa hindi adik. Baliktad. Ma'am Celianos Factory ng gamot sa Davao, nandoon mga hindi, tama po kayo, no? Dagdag ko pa, Andre. Sa Davao, nandoon doon nagtatago ang mga mga kriminal. Pangalawa, doon din po, mga kababayan, natagpuan ang 1,200 na peking birth certificate. Nandun na ang bagong rekto. Ano pa? Nandun nagtatago yung mga Chinese. Doon nakakakuha ng peking birth certificate. Ano pa? Ay, nako. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Dalian na natin to. Baka